sorry. Ano bang nangyayari sa'yo? Bakit parang hindi mo naman ako namimiss? Siguro, may iba ka na, no? Oh, bakit hindi ka makasagot? Toto, halika na nga. Lynn, tulungan na kita. Wag na. Bumalik ka mo sa hardware. Baka marami kailangan ayusin doon. Yung nakita mong babaeng kasama ko, nag-uusap lang kami, tsaka... Eddie, hindi mo kailangang magpaliwanag. Hindi mo ako girlfriend. At lalong hindi mo ako asawa. Ang mga chismosa lamang sa labas ang nag-iisip na may relasyon tayo. Eh, ano pala ako para sa'yo? Ano ka para sa akin? Bayaw kita. Kapatid ka ng namatay kong asawa at partner ngayon sa negosyo. Hindi ba naging malinaw yun nung nag-usap tayo? Eddie, tinulungan lang kita dahil kay Waldo. Kaya gawin mo lahat ng gusto mo. Basta hindi makakasama sa negosyo ko, wala akong pakialam. Wala kang pakialam sa akin. Sigurado kang dahil lang sa kapatid ko, kaya mo ako tinulungan. Oo! Dahil lang kay Waldo. Ganon ko siya kamahal. Talaga bang wala kang nararamdaman para sa akin? Hindi mo ako mahal? Anong sinasabi mo? Siyempre hindi. Feeling nito, Tumingin ka sa akin. Tumingin ka sa mga mata ko. Saka mo sabihin sa akin yan. Sige na! hindi kita mahal. Unti-unti na ngang nahulog ang loob ni Linlin kay Eddie na mula nooy nagbago na. Hindi na ito ng babae. Pati mga pagbibisyo ay itinigil na rin ito. Naging maayos ang takbo ng pagsasama nila bilang magpartner. Pero ang hindi alam ni Linlin, isang pangyayari ang muling susubok sa kanyang katatagan. Wala ka bang kakaibang nararamdaman sa katawan mo? Minsan po, nangihina ako. At minsan din po parang wala akong ganang kumilos at magtrabaho. Wala naman akong nakapa na mass sa right breast mo. Pero meron akong nakapa na mass dito sa region ng left breast mo. Medyo malaki siya. Hopefully, it's not cancerous. Kaya kailangan natin magpa-biopsy para malaman natin kung benign or malignant.